po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, alang-alang sa iyong karangalan. Huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alaya ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtitiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Nebuchadnezzar ay ang hari ng mga taga-Babylonia na nagpabagsak sa lungsod ng Jerusalem at ng templo ng Diyos doon. Naging mayabang siya kasi siya ang hari ng napakalaking empire noong panahon, ang Babylonian Empire. Nagpatayo siya ng mataas at malaking imahen, malaking ribulto, marahil imahen niya, at ipinag-utos na ang lahat ay dapat sumamba sa imaheng ito kapag nakarinig sila ng anumang musical instrument. May 3 mga Hudyo doon na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay mga opisyal ng empero ng Babylonia. Ang Jewish names nila ay Hananiah, Mishael at Azarias. Hindi sila sumusunod sa hari. Bawal sa mga Hudyo na sumamba sa anumang imahen. Nagalit ang hari nung sila ay isnumbong sa kanya. Nagpagawa ang hari ng isang malaking pugon at pinainit ito at doon ipinatapon ang 3. Hindi sila nasunog. Sa gitna ng apoy, nagdasal si Azarias. Ang panalangin niya ay ang narinig natin sa ating unang pagbasa. Nagpakaawa siya sa Diyos alang-alang sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Nangako siya sa kanila na magiging dakilang lahi sila, kasing dami ng mga bituin. Pero ngayon, sila ay kakaunti na lang at nakakalat pa sa buong mundo bilang mga exiles.
wala na silang hari, pari o mga propeta. Hindi na sila makapag-aalay ng hain sa Diyos kasi sira ang kanilang templo. Nagpakumbaba at nagsisi sila na dahil sa kasalanan nila at ng kanilang mga ninuno, kaya nangyari ito sa kanila. Kaya tanggapin na lang ng Diyos ang kanilang pagsisisi na siya na lamang ang tanging handog nila. Ang pakiusap nila sa Diyos ay tanggapin sila ayon sa kanyang habag at hindi ayon sa kanilang kabutihan na wala naman silang maipapakita. Maganda ang dasal na ito ni Azarias. Ang kanilang kalagayan na sila ay nasa gitna ng apoy ay ang kalagayan ng kanyang bansa. Sila ay nasa gitna ng apoy ng kahirapan. Kinikilala nila na ito'y dapat lang sa kanila kasi hindi sila naging tapat sa Diyos. Ang tanging pakiusap lang niya ay kaawaan sila. At ganun nga ang nangyari. Sila ay nasa gitna ng apoy, pero hindi naman sila naaano. Ang bayan ng Israel ay nasa gitna rin ng kahirapan, pero hindi naman sila nauupos o natatalo. Talagang mahabagin ang Diyos. Hindi ba yan din ang kalagayan natin? Para tayong nasa gitna ng apoy. Apoy ng economic meltdown. Apoy ng kawalang trabaho. Apoy ng korupsyon sa gobyerno. Pero makakatawid tayo. Hindi tayo mauupos. Hindi ba ito ay habag na lang ng Diyos? Nakakayanan natin ang mga ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na hindi pa tayo naging tapat sa Kanya, yan lang ang magpanghahawakan natin, ang awa ng Diyos. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na magdasal ng buong kababaang loob sa gitna ng mga kahirapan na nararanasan namin sa buhay. Hindi mo kami pababayaan kasi Ikaw ay maawain. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.